magandang araw! Muli, ako po si Teacher Jenica at narito ako upang magbahagi po muli sa inyo ng panibagong kwento. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-action song. Maituturo po ako sa inyong action song. Una, ang gana sing, sing, sing. Una, sing, shout, snap, clap, fly into the sky, zoom around the room. Okay, ganito po yung tono. I'm gonna sing, sing, sing. I'm gonna shout, shout, shout. I'm gonna sing, I'm gonna shout and praise the Lord. When the gates are open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna sing, I'm gonna shout and praise the Lord. Okay, simulan na po natin. Sing, sing, sing. I'm gonna sing, sing, sing. I'm gonna shout, shout, shout. I'm gonna sing, I'm gonna shout and praise the Lord. When the gates are open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna sing, I'm gonna shout and praise the Lord. I'm gonna clap, clap, clap. I'm gonna snap, I'm gonna clap and praise the Lord. When the gates are open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna snap, I'm gonna clap and praise the Lord. Fly! I'm gonna fly, fly, fly into the sky, sky, sky. I'm gonna fly into the sky and praise the Lord. When the gates are open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna fly into the sky and praise the Lord. I'm gonna zoom, zoom, zoom around the room, room, room. I'm gonna zoom around the room and praise the Lord. When the gates are open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna zoom around the room and praise the Lord. I'm gonna sing, sing, sing. I'm gonna shout, shout, shout. I'm gonna snap, snap. I'm gonna clap, clap, clap. I'm gonna fly, fly, fly into the sky, sky, sky. I'm gonna zoom, zoom around the room, room, and praise the Lord. When the gates are open wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna snap, I'm gonna snap, I'm gonna clap, I'm gonna fly into the sky. I'm gonna zoom around the room and praise the Lord. Okay! Handa na po ba kayo? Pero bago po yon, tayo po ay mananalangin muna. Paano po manalangin? 1. Pagdikti ng kamay. 2. Yuko. Pipikit at tulong makikipag-usap sa katabi. Let's pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito na makakapakinig at matututo ng panibagong kwento. Gabayan niyo po kami. In Jesus' name, Amen. Okay. Handa na po ba kayong makinig? Sa malakas na yes nga? Okay, handa na sila ngayon. Ang pamagat po ng ating kwento is, inaasahan ni Jesus na magiging pakinabang tayo sa komunidad. Ano po yung pamagat? Okay, inaasahan ni Jesus na magiging pakinabang po tayo sa komunidad. Okay, noong nasa lupa pa po si Jesus, ay palagi po siyang nagtuturo ng salita ng Diyos. Ayan, palagi po siyang nagbabahagi ng salita ng Diyos. At lagi po niyang kasama yung kanyang mga disipulo. Ayan, nung nasa lupa pa raw po siya po ay nagtuturo. Ayan, nasa maraming tao, pero mas lalo po niyang pinagtuunan ng pansin yung kanyang mga disipulo. Tinuturo po niya sa kanyang mga disipulo na kung paano mamuhay bilang anak ng Diyos. Isang araw, habang nagtuturo si Jesus, ay nakita niya na maraming tao. Kaya umakyat siya sa may bundok at doon siya nagturo. Umupo po siya sa may bundok. Ayan. At tinuruan niya po yung kanyang mga disipulo. Siyempre, yung pati po yung mga tao. Sinabi po niya sa mga tao at sa kanyang mga disipulo na mamuhay sila
bilang, okay, ulit. Sinabi po niya sa kanyang mga disipulo na mamuhay sila, na paano sila mamuhay bilang anak ng Diyos. Ayan, sabi po niya, kayo ang mga asin. Di ba maalat po yung asin? Sabi ng Panginoon. Pero kung nawalan ito ng alat, pero paano kung nawalan ito ng alat? Magiging pakinabang pa ba ito? Hindi ba tinatapak-tapakan lang ito ng mga tao? Sabi po ni Jesus. Ayan. Diba? Pagka wala ng alat yung yung asin, wala na siyang pakinabang, at saka hindi na siya pwedeng gamitin kasi, diba, lusaw na po siya, tapos hindi na siya maalat. Okay, at sinabi pa po niya na kayo ang liwanag, kayo ang ilaw ng sanlibutan, sabi po ni Jesus. Ayan, kung tatakpan po natin ng, diba, di naman sila magtatayo ng ilaw sa may bundok, tapos tatakpan nila, diba, hindi. Siyempre, ang gagawin po nila is, tatanggalin nila yung takip, and then, para yung liwanag is makita. Ayan, sila po ang ilaw ng sanlibutan. Parang sila yung maglilid sa mga tao. Diba? Ayan, sabi yun ng Panginoon na sila yung asin at ang liwanag. Parang ang nais po ipahiwatig ng Panginoon sa mga disipulo niya, sa mga tao, na sila po yung mag-lead sa mga tao, mag-lead sa mga tao sa Panginoon. Sila yung magbabahagi ng Word of God. Ayan, magsishare sila ng gospel. Ayan, pero kung hindi nila gagawin yun, ang kanilang buhay po ay walang silbi. Ayan, sinabi po ng Panginoon niya na, di ba? Sabi niya nga sa may asin, pag nawala na ito ng alat, hindi na ito pwedeng gamitin. Di ba tinatapak-tapakan na lang ng mga tao yun? Ayun, parang wala na rin tayong silbi. Kaya kung hindi tayo magpapagamit sa Panginoon, mawalan tayo ng silbi. Ang nais lang ipahiwatig ng Panginoon na kung maglilingkod tayo sa Kanya, dapat lubusin na natin, di ba? Kung hindi tayo magsishare ng salita ng Diyos, kung hindi natin siya pinapamalita, di ba? Kung hindi natin inaano yung salita ng Panginoon, baliwala yung ginagawa natin. Opo, Christian tayo. Nagtitiwala tayo sa Panginoon, pero kung hindi natin susundin yung Kanyang utos, wala tayong silbi sa harapan niya. Parang wala lang tayo. Walang kabuluhan yung ginagawa natin. Kung hindi para sa Panginoon yun. Diba? Kung sa tao, walang kabuluhan yun. Kahit gaano pa po tayo katagal sa church o sa simbahan, kung hindi si Jesus ang pinapalaganap natin, kung hindi ang Word of God ang pinapalaganap natin, is wala po kabuluhan yung ginagawa natin. Kahit nagtuturo tayo ng bata, di ba? Walang kabuluhan yan kung hindi tungkol kay Jesus. Okay. Dito po nagtatapos yung ating kwento, pero bago po yun, isi-share ko po sa inyo ang ating memory verse. Ang ating pong memory verse na yan is Matthew 5:13 to 14. Ye are the salt of the earth. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Sabi ng Panginoon. Naku, tayo ay walang ginagawa para sa Kanya. Kung hindi para sa Kanyang ginagawa natin, wala pong kabuluhan yon. Ang Panginoon na po ang nagsabi, ha? Ang Panginoon na po nagsabi na kung hindi siya yung pinapalaganap natin, walang kabuluhan yung ginagawa natin. Kahit ano pang ginagawa natin, kung hindi po siya yung pinaglilingkuran natin, wala po yung kabuluhan. Ayan. At kasalanan po yun. Magbigay na kayo ng kasalanan.
pagmumura, pagdadabog, yan, pagsisinungaling, pagnanakaw, at lahat yan ay uri ng kasalanan. So, napupunta yung taong makasalanan sa impyerno. Anong meron sa impyerno? Umuod at apoy na hindi na mamamatay. Gusto mo ba yun? Ayaw, diba? Pero, dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi niya tayo hinayaan na mapunta sa impyerno. Kahit hindi natin deserve, yon binigay niya, diba? Ayaw ni Jesus sa makasalanan. Pero, mahal niya yung, ayaw ni Jesus sa kasalanan. Pero mahal niya yung mga makasalanan. Kagaya natin, mahal tayo ng Panginoon. Kaya binigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang kaisa-isa niyang anak, sino yun? Si Jesus. Okay, at binigyan niya tayo ng libreng regalo na buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang natin gawin is tanggapin siya sa ating puso bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. Okay, gusto niyo po ba siyang tanggapin bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas? Okay, sige po, tayo po ay mag-pray. 1, pagdigti ng kamay. 2 po, repikit at walang makikipag-usap sa katabi. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat po sa natapos ng kwento. Nawa po ay marami kaming natutunan. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanang nagagawa namin. Kayo po ang maghari sa aming buhay. Panginoon, pinapapasok po namin kayo sa aming puso bilang Diyos. Sarili po namin tagapagligtas. Mahal po namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Nawa ay marami po kayong natutunan. Hanggang sa muli, ako po si Teacher Jenica. At magkita-kita po tayo sa susunod. Bye-bye!